Noong bata pa ako, isa lang ang pinapangarap ko. Bilang bata, gusto ko lang payapa sa buhay. Walang gulo at syempre malaking bahay sana. Kaya bata pa lang ako, maliit lang ang bahay namin. Umiyak ang araw na hindi lasing ang tatay ko. Ang ingay, hindi yan makatulog kung ramdam niya na may tao sa paligid niya. Ang lalakas pa ng boses, rinig sa kabilang bundok. Matatakot na ako pag sumigaw yan. Kahit nga kapitbahay tawagin niya. Buti kung walang inom ang kapitbahay, kung katulad niya, sisigaw yan ng sinong gustong magpatayan diyan. Hindi pa naman yan mawala ng kutsilyo o ibang matutulis na bagay. Itali lang niya yan sa may baywang niya. Grabing trauma ang naranasan namin. Ang pangalan ko ay si Mika. Ito ang kwento sa loob ng bahay namin. Sorry, hindi ko na matandaan ang year kung kailan nangyayari. Pero ang mga pangyayari sa gabing yun ay hindi ko makakalimutan. Ayun na nga, unang nakarating ang tatay ko sa amin. Kasunod ang kapatid ni Papa. Hindi pa din ako nakakita na nalasing yun na hirap na maglakad. Uminom lang yun pero konti lang. Kita ko pa na humiga-higa siya sa lantay na nasa loob lang ng bahay namin. Ilang minuto dumating ang kapatid ng mama ko. Lasing rin. Kumakain na kami. Pagkatapos kong kumain, pumasok ako sa kwarto namin. Maliliit lang ang bahay namin. May maliit na kwarto, may open space na lugar at sa open space natutulog ang kapatid ng papa ko. Tapos nandoon na rin ang kapatid ni mama. Nagkwentuhan, tatlo kaming magkakapatid. Ako ang panganay. Tapos ayun na, nagpaalam na ang kapatid ng mama ko na uuwi na siya sa kanila kasi gabi na at malayo-layo pa yun. Naglalakad na siya, 5 minutes na siguro ang lakad nun. Itong tatay ko, basagulero talaga 'to. Sinigawan niya ang nanay ko. Ugali niya na talaga 'yun. Paglasing, pag-utos niya, dapat abot mo agad kasi hahampasin ka niyan kung ano-anong bagay na mahawakan niya. Yang tatay ko, napakasiraulo. Narinig 'yun ng kapatid ng nanay ko. Siraulo din 'yun. Bumalik, hindi din 'yun nagpatalo. Nagkasagutan na silang dalawa. Bata pa kami no'n, kahit suwayin pa ng kapatid ng papa ko, pati siya susugurin na ng kapatid ng mama ko. Sumigaw at nag-iiyakan na kami na tama na po. Doon ko naranasan na sobrang takot ko. Naninigas ang buong katawan ko. Parang nanghihina na ako sa loob ng kwarto. At nung sumigaw na ang nanay ko at tinatawag ang pangalan ko, sabi niya, lumabas ka na dyan kasi nag-aagawan na silang dalawa ng kutsilyo. Kasi nga kukunin ng kapatid ni papa ang kutsilyo kasi saksakin si papa ng kapatid ng mama ko. Kaya galit na galit ang kapatid ni mama, kaya saksakin na sana niya ang kapatid ng papa ko. Sobrang gulo na nun, sa bilis ng pangyayari, mainit na ang sagutan nila sa isa't isa. Sa simple at mahina na boses na nagsalita ang kapatid ng papa ko, na hayaan mo na silang mag-away, mag-asawa naman yan eh. Nauwi na sa sigawan kahit anong paliwanag wala nang makikinig. Ang mga tito ko na ang nag-aaway sa oras na ito. Nagbanta na papatayin niya ang kapatid ng papa ko. Tumalikod ang kapatid ni mama kaunti para pulutin ang kutsilyo sa sahig. Kaya lang naunahan siya ng kapatid ni papa. Nasaksak siya sa likod sa may balikat. Bumawi sana siya pero tumakbo na ang kapatid ni papa. Ang nakakalungkot pa doon, binaliktad niya ang pangyayari. Sinabi niya sa mga magulang nila ng mama ko na ang kapatid ni papa ang nagsimula sa gulo. Siya ang pinaniniwalaan kasi siya ang nasaksak. Buti nga hindi siya pinatay. Kaya simula noon, hindi ko na nakita ang kapatid ni papa na yon kasi lumayo na sa amin kasi siya ang pinalabas na may kasalanan sa lahat na nangyayari. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan yun. Parang kahapon lang siya. Kung magkwento ako tungkol doon, madetalye ko pa kaso walang maniniwala. Kaya simula noon, gusto ko na magkaroon ng malaking bahay na may sarili akong kwarto. Magkagulo man, may papapasukan at matatakbuhan ako kung saan ako pwedeng magtago at hindi na ako
makakita ng nag-aaway at nagsasaksakan sa harap ko.